Welcome back to my channel, guys! Yay! Ito ang aking ibumukbang, mga kababayan ko. Pangasinan daing, tirang munggo, itlog, lettuce, kanin na sinangag, at yung vitamin ko na nanahuna. At ito, alam niyo kung ano to? Kimchi! Kumain po tayo. Bakit tayo papa-stress? Walang stress. Wala! Hi! Shoutout sa'yo, Ate Julie. Tuyo, ang sarap. Hinugasan ko ito. Makbukbak tayo. Ito pala. Kimchi! Naalala ko Tita Menji ko eh. Kimchi gusto. Ayan. Sarap ito. Mga kababayan ko. Ayan. Ayan. Sarap yan. Kimchi. Wow, kutsara. Para sa munggo. Dali na po. Yan. At saka ako itataas yung pako, mga kababayan ko. Ano say niya? Sarap. Sarap. Sarap, mga kababayan ko. Maalat siya pero okay lang. Para makakain ng daing. Sarap. Sarap. Alam nyo, ang tatay ko, kahit kami mahirap, iba-iba ulam namin, umaga, tanghali, hapon. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya, kahit na konti lang daw siya magluto, basta iba-iba ulam. Ayaw niya inuulit yung pagkain. Ayaw na tatay ko. Sabi niya, makutulan niya. Uulitin yung pagkain eh. Ang daming klaseng ulam, ang daming pagkain. Sabi niya. Iba ulam ako. Tsaka, ako nagmana sa kanya. Ayaw niya ng malatang kanin. Ako yun rin, ayaw ko ng malata. Kaya ako yun nung nawala ng bigas yun, ako. Gumagawa ng paraan talaga tatay namin. Nagpapagiling ng mais na puti yun. Yun ang gagawing hahaluan ng bigas na bago. Kakainin, yun ang kinakain namin nung araw nung nawala ng bigas. Para nung nasa Bisaya, yung mga nakatira ko doon, ginigiling nila yung bigas. Kami din nakatikim na rin yan. Shoutout kayo sa inyo, sa mga Bisaya. Pinalo ko kayo. Sarap, sarap. Pagkakinain namin ng tatay namin, siya nagluluto ng paliritong isda. May may sampalok, may nilaga o suka. Basta may bagong pansa. Pagkatapos, pagka walang ulam, mandadala lang yun sa ilog. Mandadala sa ilog yun. Damo. Yung mga ligaw na kruitis, na lalaki, yung ligaw na tapos saluyot, labong. Nabubuhay kami nung araw. Ayaw nung inuulit ang pagkain niya. Diba? Pinirito.
Then ngayon, pagka sa hapon, ano na naman siya, magpapaksiyo siya ng isda, yung lukaok, yung huhulihin niya. Sa umaga, pwede tuyo o piniritong tilapia o mga damo-damo sa paligid namin. Yun ang niluluto sa amin ng tatay namin ng araw. Naalala ko yung tatay ka. Saka yun nun. Nung lumalaki kami at saka nagkakaisip kami, naghahanap buhay kami. May ng sorry yun. Anak, sorry. Hindi kayo napag-aral. Okay lang po tayo, sabi. Basta, sabi naman na, basta kumakain lang tayo ng 3 beses sa 3 beses ang araw na iba-iba pagkain, okay lang sa atin, anak. Okay po. Wala kami, hindi kami nagre-reklamo. So, hindi kami nagre-reklamo sa tatay namin ng araw. Nung araw na bata ka, binata na ako, doon na 50-16. Ano siya, maalagihay. Nakainom na sa linggo, maalagihay siya. Pinag-araro ko. Kaya ko nito. Ito na yun. Ano yun yan? Lasing. Pag lasing ng tatay namin, iba ugali. Ano nga? Sabi, kahit ayoko ng lupa. Gusto ko mag-aaral tayo, ayoko ng lupa. Hindi, anak. Ay, kahit na silang galit, pasaway ako lang. Nilayasan ko siya. Tumalikod siya, tumakbo ko. Naglayas ako. Nung araw, naglayas ako. Pa ako may nila. Susugan niya ako sa tuman eh. Ayaw ko ng lupa. Pasaway ako ng araw. Pasaway ako ng araw. Galit sila ng nanay ko. Tapos nakausap sa akin, pauwi ko doon nanay ko. Pinauwi ko naman, umuwi naman nanay ko na may sakit. Sabi ko niya, pag daw ako mag-alala, paggagamot daw siya ng auntie namin, yung auntie din. Puta, yung pera hindi naman dumidiretso sa amin. Sa kapatid niyang panganay na S. Ano po? Grabe. Ayun. Namatay yung nanay namin walang lunas. Walang gamot. Ang tawag ito, ibinulsa. Ibinulsa. Kaya nawalan kami ng nanay. 2 taon na naratay yung nanay ko. Ang araw. Si Corazon, ang nag-aalaga, ako nag-aanap buhay. Si Junior, bata pa lang noon. Sabi nga ng tatay namin, nung nakabalik na ako sa nanay ko at sa tatay ko. Hingi naman sorry ng tatay ko. Halik ng halik. Sorry anak. Dapat pala pinag-aral ka ng kapatid namin, ganito. Tinuturing ng mga kapatid ko na nasa Amerika, hindi kayo nakapag-aral. Sabi namin, okay lang tayo, huli namin lahat.
Hiling na hiling yung tatay namin na. Pag nawala doon siya, mahalin namin si Auntie Det. Nangako kami, ako, si Asun. Tsaka yun, nung araw, nakahiga si nanay nun, talaga hinihimas namin ang Asun, nagtatrabaho pa ako, nagpipiyan ako. Tumana. Talagang ano. Ginagawa ko lahat. Nilalakad ko lang yung pulilyo at yung haen, ng bayan ng haen. Ako. Umaga akong nalidusin. Kasama ako sa nagtayo ng munisipyo ng haen. Doon sumalapit kay Balang. Dating mayor na si Balang, kung kilala nyo. Yung mga kasama ko, shoutout sa inyo. Sana makilala nyo ako. Kaya ako tipid na tipid yung pagkain ko noon. Baba na kong kanin nakabalot sa saging. Tapos, walang ulam. Nang bumabali lang ako doon sa nagtitinda nung araw dyan na yung sardinas, no? Itlog, mura nung araw eh. Kasi mura lang naman ang sweldo nung araw. Grabe. Grabe na lang ako sila nung araw. Sinasabi nga ni Balang nung araw. Ito yung mga kapatid ng tatay mo sa Amerika. Opo. Sabi nga niya. Oo. Kasi nga pinalala lang. Ha? Pinadadala po si tatay, kaya lang. Sa alak lang na napupunta. Saka yung tatay ko nung araw, nung nawala yung nanay ko, nagsipag ang tatay ko na, ano yung tawag dito, yung mandukit sa bukid, sa bayan, sa Hain, San Antonio, saan pa, Cabiao, yan, nandudukit yung araw ng tatay ko, yung bukid. Bukid yan, tapos yung gilid ng pilapil, dinudukit niya, mga kababayan ko. So palang sabi ako, may discard ko. Kaya lang, yung kalabaw niya, nakapag-interesan, hindi ko na nakuha. Ayun. Nalungkot ang tatay ko doon sa kalabaw. Kasi yung kalabaw namin yun, lumuluhod yun. Nung lang yun lang yung ano ko tawag dito. Nakita ko tatay ko na nakiusap sa akin kasi masipag ako tsaka alam nang nag-iipon ako ng pera. Nakiusap sa akin. Gusto ko lang umiyak. Kaya ang awa ko tatay ko. Anak, nakayakap po sa akin yun. Gusto kong maiyak pero ayoko maiyak. Mayakap sa akin ng araw yun. Anak, tubusin mo yung ano ko, yung kalabaw natin, anak. Parang pamilya natin yan, anak. Ang pera iniipon ko natapatay pang negosyo ko ulit. Pinubos ko, hindi ko nababanggitin kung sino siya. Kamag-alak din. Ay, naka. Ang hirap ko. Napapakain ako ng marami. Sabing na lang. Tubusin mo anak. That time ho nagtitinda ako sa gapan na madaling araw. Nakakaipon ako noon, siguro naipon ko noon 30 mil. Yung kalabaw namin yata, magnanay pa yun ha, magnanay.
Ito yung naaalala ko mga 25,000 pesos kayo na. Kabiling-bili lang ko naman sa kuya ko. Iniwan ko yung pera ko sa kuya ko, natubusin yung lupa. Pag nandyan na yung kalabaw, kukuhanin yung kalabaw, kamabigay yung pera. Wala. Dung-dungo yung kuya ko. Hinahanap ko yung kalabaw, hinahanap ko yung pera. Naibigay na raw yung pera. Sabi ko, ba't may binigay? Wala yung kalabaw. Nagtiwala. Kamag-anak daw, ganito. Sabi ko, kuya, hindi mo naranasan yung naranasan hirap ko. Pinaghirapan ko yung pera na yan. Sabi ko, araw at gabi. Nagtatrabaho ko. Sabi ko, pinapagalitan ko kuya ko. Matapang pa. Matapang pa sa akin. Naalala ko lang, kukwento ko lang sa inyo. Wala akong perfectong pamilya. Yun naman sasabi ko sa inyo. Wala. So, mag-anak pa naman namin. Grabe. Pinuntahan ko sa Gapan. Sabi ko, kinukuha ko yung kalabaw. O pera. Sabi ko, bibili lang ako ng bagong kalabaw. Sabi ko. Galit pa rin. Matatapang. Babayaran kita. Sabi ko, hindi ko kailangan ko yung pera, sabi ko. Nag-aaral yung pamakin mo, dentista niya, pagka nakagraduate. Sabi ko, ano pakailan ko? Sabi ko, may buhay din kami. Sabi ko, hindi ko hininga, hindi ko inano yung pera. Kaya gihirapan ko kang kitain yun. Mga galit pa. Grabe. Naikukwento ko lang, mga kababae ko. Don't trust anybody, kahit na kapatid mo, kahit na pinsan mo. Matatapang sila. Matatapang ang hiya. Matatapang hiya. Kumain ka lang. Dito, sa aking pinggan. Inimin ko ang gamot nang may laban ako, tayo straight. Tingnan nyo, ang may awa ang Diyos sa akin o sa ibang taong naaapi. Pinahaba pa niya buhay ko. Sabi ko, mga kawawa pamilya ko pag kinuha niya ako. Kinakausap ko na ano yung tatay ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Awa ng Diyos. Okay na yung puso ko. Kaya, from tuyo, hinay-hinay lang, Francisco. Grabeness. Masarap, mga kababayan ko. Kagat lang ganito. Harap. Ganun lang. Grabeness. Alam nyo, buti na lang ho. Namili ko ng lupa. Mga iba kakilala ko, kaibigan, nagagalit nga sa akin eh. Sabi ko, hindi nyo kasi alam ang buhay namin ng araw. Kung tapakan kami ng mga kamag-anak namin mayayaman, gano'n na lang, sabi ko.
At least, pinagmamalaki ko, mga kababayan ko. Yung pera ko na ipundan, pinaghirapan ko. Hindi ako nanwapang ng pera ng iba. At hindi ako nanloko ng tiyahin. Malinis ang aking konsensya. Kahit asawa ko puti. Yun ang pagmamalaki ko. Na pinalaki kami ng tatay namin na singgero at saka nanay namin na huwag kayong manlalamang ng kapwa. Manghihingi kayo, huwag kayong magnakaw. Kung hindi kayo bigyan, salamat. Kung bibigyan kayo, salamat. Ganun ang tatay namin at nanay namin. Ganun kami pinalaki. Kahit lang kayo sabi nga, magmahalan kayo magkakapatid. Mag-away kayo maghapon bago matulog, bati-bati na kayo. Ganun lang kami. Yun ang sabi ng tatay namin at nanay. Grabe. Ganun. Hindi ako, nantira ako sa auntie ko, ni 5 ni penny. Hindi ako kumukuha. Never. Pera ko ang pinabibili ko sa gamit ni Joseph. Pera ko ang pinapakain ko yung 2 pisa na hindi nakakalabas ng araw. Kahit tanong niyo sa pinsan kong 2. Yan ang pagmamalaki ko sa mga pinsan namin iba. Marunong ko manghingi. Dati nga ako pag binibigyan ako ng ate ko pinupukul, hindi ko pinupulot. Bakit hindi ko pinupulot? Kahit mawala sa kalye, kahit mawala sa kapis, hindi ako namumulot. Sa timin na lang ako pumupulot. Natuto si antyahe ko. Inaabot yung pera. Tanong niyo sa kanya, kahit na buhay pa siya. Sa iba niyo na lang pisang ko ibigay o kamag-anak na mahihirap. Andito na po ako. Kaya kong dumiskarte ng buhay ko. Well, hindi na ako binigyan. Buhay ang auntie ko, hindi ako nanghingi. Hindi ako, Magpaalam ako, mag-aalaga po ako matanda. Hindi na sumagot ng oo o hindi. Wala siyang kibo. Sabi ko, 5 taon lang po ako dito sa bahay niyo. Gagawin ko ng paraan yung aking buhay. Ay, 2 pisang ko. Buhay yan. Turuan ko magluto si Christina. Turuan ko maghugas si Joseph. Maglaba, magtupi ng damit. Ako. Kaya ang ginawa ko, araw at gabi, trabaho ko. 7 days a week. Kay auntie, kay anak, nag-aalaga ng matanda. Pag nawawala yung mga matatanda, may makakuha kang pera sa mail. Ganun. Kaya nakaipon na ako ng mga properties sa Nueva Ecija. Sabi ko, kahit na walang matira sa akin, okay lang. Basta lupa at tatanim ko. Ganun lang ako. Tama na. Lumayo ka man sa akin! Tama na! Diyan ka lang. Stay put ka lang. Tuyo Sarap.
Ang sarap ng tuyo, mga kababayan ko. Tsaka kimchi, oh. God damn it. Damit. Yung munggo, ayoko na. Tapon ko na yung natira. Siguro na 2-3 kutsara na lang. Ito, sarap. Ganun ang istorya ng buhay ko. So, kaya sabi ko, opo, okay lang. Buti na lang, kahit mayaman ang tiyahin ko, hindi ako padudoktor niyan, kilala ko. Buti na lang, nung nakilala ko si Mahal, tinanong ako, sabi ko, divorce ako, hindi ka naman nagtatanong. Nagugulat si Mahal. Divorce ako. Yung reaction naman, Tuwa ako sa reaction ng asawa ko. Pag may nangyayari ngayon sa Amerika, yung American dito na lalo na tumas yung itlog, mga kababayan ko, 12 piso isa itlog ngayon dito sa amin. $1 isang itlog sa amin. 58 pesos sa isa itlog dito. Sabi ba naman sa English eh, that's why voting him, I need to lower price in the egg. Nung ka pa, biglang tumaas yung itlog. Tsaka no tax. Gago ba yun? Anong walang tax? Lahat ng tao sa mundo may tax. All over the world, she paying the taxes. Idiot. Ay, naku, Diyos ko. Pag hindi ka natawa, dalawa lang tuyo, nakatatlo kong tuyo. Shit. Iinom ako ng 10 galon tubig. Oh, may MJ. Kaya yung dalawang pinsan ko dito, yung ako kasama na ilang taon, mahal na mahal ko yung dalawa na yun. Mahal na mahal ko yung dalawa na yun. Lalo si Joseph. Ang araw yun, Diyos ko. Pag nagagalit yun, Diyos ko, bugbog yung pit ko. Ginagawa niyang punching bag yung pit ko. Nakaapat, nanununtok sa pit ko. Sinasaway ko, kinakausap ko ng matino. Ang hirap naman mag-English nung araw. Kahit balubulok ito sa English ko. Sabi ng mukha niya, what do you say, kuya? Tatawa na lang ako. Ano to? Sabi ko lang gano'n. What do you say, kuya? Tumitigil sa akin. Kaya malabal ko yung Joseph ko na yan. Ako, what do you say, kuya? Umiiyak eh. Naku, Diyos ko. Pag naalala ko, tumatawa na lang ako. Sabi ko na lang, stop crying na. Okay. Saka yun, talagang nilalampi ko, hinahalikan ko yun. Diyos ko. Nang 12 anyos yun, naku, ayaw na magpahalik. No, Joseph, I want to kiss you. Sabi ko, you're not 13 years old yet. Sabi ko, but kuya, I don't wanna kiss. No. Gaaway kami magpinsan. Why? Because I miss my brother and sister. That's why I kiss you. Sabi ko.
Ay si Christina, sa taas yun, nasa kwarto, eh, kami dalawa, nasa kusina. Ini-exercise ko yung mata niya, ganyan, no? Kasi nagkakaroon ng problema. Ay, naku, Diyos ko. Naalala ko ayun. Kaya minsan, na bumabalik sa utak ko, minsan, hindi, gano'n. Ngayon, naalala ko. Tapos, nung birthday ng 10 years old, 30 years old, lalapit sa akin, Kuya! Siya pa nagpapaalala. Ayun, why you don't wanna kiss me? Sabi ko, why you don't have lambing me? Sa akin. Apa, sabi ko, I told you before. Sabi ko, if you're going up 13 years old, I'll never kiss you anymore. Sabi ko, ahag na lang sa akin. Humag sa akin, Kuya. I'm joking. No, sabi ko. You say that, I keep in my head, sabi ko. I put in my head, sabi ko. Yayakap na lang si Joseph doon. Mahal na mahal ko yung 2 piso na yan. Ay, nako. Pero may sikreto kami niya. Kami tatlo. Inaamo ako ng magkapatid na yan. Niyayakap ako, hinahaplos, hinahalikan ni Christina, ni Joseph. Kuya, can I go to Papay? Let's go Papay. Sa akin. Maghahapon, alam ko yung daddy niyan eh. Basta, come on kuya. Sabi ko, do you have money? That's the problem. I don't have money. Mga kababayan ko, utod ng yaman ng tatay at nanay, walang pera yung magkapatid. Hindi pinahawakan ng pera. Ay, naku, yan po sikreto ko sa kanila magkapatid. Ay, tuntua ako sa kanila. Tinanong ako, do you have money, kuya? Sabi ko, yes, sabi ko. Let's go to Papay. But don't tell mommy and daddy. Ako, okay, let's go. Naglakad kami, malapit lang sa amin eh. Walking distance, no. Pag, tuwa ako. Tuwa ako dyan sa 2 piso na yan. Bili kami. Eto na, pagdating ng gabi, pag-uwi ng tatay, hindi makakain si Joseph. Sabi ko, Joseph, pag-uwi si itago mo iba. Sabi ko, you can cover up. Sabi ko, hiding to the food. Sabi ko, because you're eating tonight. I told you. Oh my God, kuya, I forgot. I forgot, kuya. Sabi ko sa akin. Ayan, ako, sabi ko. Alam niyo ba, no, kumakain na sila. Pinag-ahain ko. Hindi ako sumasabi sa pagkain nila eh. Siyempre. Kahit ako pamangkin, I respect for them because his family, not, the real family, Joseph, Christina, and Auntie, and Tito Ed. Sabi ko, no, I'm okay, sabi ko rin. Ako, humihingi na sa klolo si Joseph sa akin. Nakaupo doon sa malit na table, nakaharap na TV. Yung nanay at tatay, at saka si Christina, doon sa lamesa. Pag tumingin si Joseph, naawa naman ako sa pisang ko. Baka ma-invite siya. Grabe, awa ako doon sa pisang ko na yun. Okay, sabi, nalalapit ako. Kunwari, ano niyo ba ginagawa ko? Ano niyo ba ano ginagawa ko? May hawak kong tawel. May hawak kong tawel. Kukuhanin ko yung kanin, tinatago ko sa damit, sa basahang damit na malinis para kakainin ko. Yung naawak-awa ko, de kunwari nakayuko ako. Sabi ko na Joseph, kasi sabi ko sa pisa ko ng bata. Ay, naku, Diyos ko, malaalala ko. Tawag-tawa ako sa sarili ko. Ay, naku, Diyos ko. Si Christina din. Masok-asok ka sa pagkain. Pero noon, konti lang siya kumain, pero sumasabay. Naku, Diyos ko. Naaalala ko ngayon yung mga pagagawa namin tatlo. Pagka nagpa-dentista si Joseph o si Christina,
sa kanilang dalawa, lalakad kami kay Dr. Whoop, doon sa, doon sa, sa orto, lalakarin lang namin. Lakad kami. Aba, aawitan ako ni, ni Joseph o ni Christina. Hindi ko maalala sila, pareho sila o isa lang ang Pero alam ko, dalawa sila pinakain ko sa Black Angus noong araw, doon sa may Banais and Roscoe. Merong doon ng Black Angus. Kuya, let's go eat there after the orto. Sabi ko, tinatanong ko, do you have money? No, your money. Naku. Okay, sabi ko, let's go. Hindi ko kasi sila inilalabas nung nanay at tatay. Hindi ko nila pinalaki ng malakas sa layo, yung dalawa kong pinsan na yun. Never. Ako lang ho nagpakain doon. O tara, kahit tayo, Black Angus. Tsaka gustong-gusto yung steak ni Joseph. Gustong-gusto ni Christina yung hamburger. O kaya yung clam chowder noong araw. O something like that. Alala ko kasi Black Angus steak. Tsaka french fries. Pucha. Gutom! Naubos! Sabi ko, hindi na naman kayo makakain namin gabi. Sabi ko, no kuya, I ate a little bit. Kaya pagka kami kumakain sa labas, na tumatakas kami tatlo, konti lang po ibibigay ko kay Joseph. Pero wag kayo, nakikita ng tatay. Joseph, what just a little bit? Dad, I finished my food, my lunch back. Hindi mo ganda tuto sa pagsagot. Ay, naku, Diyos ko. Ay, naku, nakakaliw ako doon. Pag naaalala ko kayo. Hindi mo ganda tuto sa pagsagot, mga kababayan ko. Kawawa doon. Naku po, Diyos ko. Ay, hanggang dito na lang po ang aking video. Next time, ulit tayo sa sa mga istorya ko. See you next video. Babus! Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel.